Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, mahirap unawain at liripin ang gawa niya. Kaya't ibinigay niya ang Espiritu niya upang siyang magpaunawa, magpabatid at magpadama. Halina kayo mga minamahal ko, naway tuwiran niyong kilalanin kung paano pagkilos ng Espiritu Santo upang makinabang kayo at tamasahin ninyo kung anong dulot niyang saya't ligaya sa mundo. Ang may pandinig ay nakarinig. Sadyang ang mahiwaga ang buhay. Napakahirap liripin ang buhay. Napakahirap unawain ang buhay. Sapagkat kung magkamisan, pinagsisikapan mong maging malakas, ngunit sa hindi mo inaasahan, bigla ka na lamang makakaramdam ng panglalambot, panghihina. Yan ang tao. Ganyan ang buhay ng tao. Kaya't ang layon at nasa ng Ama, laging siya'y handa. At laging handa ang kanyang mga anak. Kaya nga't sa pamamagitan ng kanyang espiritu, makakapakipagniig ang tao, makakakipag-isa sa kanya, kung makikiisa sila at tuwirang siya'y kikilalanin. Ngunit sa papaanong paraan, paano mahuhulaan ng tao? Naka-espiritu yun, naka-espiritu yan, naka-espiritu yaon. Walang makakahula kahit na sino pang magaling na tao. Sapagkat hindi niya maaring hulaan ang kapwa niya, naka-espiritu pala siya, naka-espiritu yun, may espiritu yan. Kundi, pinadadama yaon. Nararamdaman yaon nang nagkakaisa at magkaisa hindi sanlibutan ng layon. Sapagkat bawat isa'y binigyan ng pandama, yamang siya'y pandamang mabuti sa lahat, kaya't maaring masuri ng sinuman ang espiritong sumasa katauhan ng sarili niya at ng kapwa niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula sa Genesis, nang magbubukang liwayway, inapura ng mga anghel si Lot. Madali, ialis mo na ang iyong asawa at mga anak nang hindi kayo madamay sa pagkawasak ng lungsod. Nag-aatupili pa si Lot datapwat sa habag ni Yahweh, halos kadarating. Halos kalad ka rin na sila ng mga lalaki palabas ng lungsod. Pagkatapos sinabi ng isa sa mga anghel, iligtas ninyo ang inyong sarili. Huwag kayong lilingon o hihinto sa kapatagan. Magtago kayo sa kaburulan para hindi kayo mamatay. Ngunit sumagot si Lot, huwag na roon, Ginoo. Sa bagay, napakalaki na ang utang na loob ko sa inyo. Iniligtas na ninyo ako, ngunit napakalayo ng kaburulan. Baka hindi na ako makarating doon. Hindi ba maaaring doon na lamang sa maliit na bayang iyon? Oo, doon na kayo magpunta at hindi ko wawasakin ang bayang iyon. Kaya madali ka. Hindi ko maitutuloy ang gagawin ko hanggat wala kayo roon. Maliit ang bayang iyon, kaya tinawag na Zoar. Mataas na ang araw ng sapitin ni Lot ang Zoar, ang Sodoma at Gomora ay saka pa lamang pinaulanan ng Diyos ng nagniningas na asupre. Tinupok ni Yahweh ang mga lungsod na iyon at ang buong kapatagan. Lahat ng mamamayan doon, pati ang mga pananim. Ngunit lumingon ang asawa ni Lot, kaya't siya'y naging haliging asin. Kinabukasan, si Abraham ay nagmamadaling pumunta sa dakong pinagtagpuan nila ni Yahweh. Mula roon,
Tinanaw niya ang Sodoma at Gomora at ang buong kapatagan. Nakita niyang pumapailang lang ang makapal na usok na parang nagmumula sa malaking urno. Nang gunawin ng Diyos ang mga lungsod na iyon, hindi rin nagwaglit sa kanyang isipan si Abraham, kaya iniligtas niya si Lot. Buhay bang Ama? Maliwanag kung nasubaybayan ninyo at nabatid kung ano ang kaukulan sa unang bahagi ng kasaysayan nitong si Abraham. Nang dahil sa kanyang mabubuting gawa at mabubuting panukalang sinusunod naman ito sa hirap at sakit man, alang-alang sa kanyang pangalan, iniligtas niya itong si Lot. Kaya nga't sa pamamagitan ng Espiritu ng Ama, nahahayag ang kadakilaan at kahiwagaan niya, ang kapangyarihan niya, sapagkat hindi siya mismo ang bababa para tukuyin niya, anak halika, aakayin kita para iligtas kita sa impyerno. Kundi ang wika niya, sa pamamagitan ng aral ko, sa patnubay ng Espiritu Santo, ang lahat ng susunod at tatalima, mapaghaharian ko. Buhay ba ang Diyos? Kaya noon pa man, ngayon at magpakailanman, di tutugot ang Ama sa paggawa ng mabuti. Di nawawaglit ang pangako niya mula pa sa simula. Nang sino mang sa kanya'y tumutugon, sumusunod, at ang kaloob niya ay kaloob na mainam na tinanggap, tuwirang napapatotohanan niya ang kanyang pagliligtas, ang kanyang paglingap. Ang may pandinig ay nakarinig. Gayon na nga ang ginawa. Naligtas si Lot, ngunit ang kanyang kabiyak na hindi sa kanya sumunod, naging haliging asin. Mga mahal, pinatotohanan lamang sa pag-uulat na ito at sa bahaging kaloob sa banal na aklat na ito, na mula sa simulay, magsalita nga may tapat, magturan siya'y ganap, at wala siyang hindi tutuparin, sapagkat siya'y tunay na tapat kanino man. Ang may pandinig, muli nakarinig. May pangyayari ba sa buhay ninyo na para bagang nag-aatubili kayong sundin nyo ang kung ano ang layunin ng Diyos sa inyo? Sapagkat bakit kayo nahihirapan? Ba't kayo pinahihirapan? Sa palagay ninyo, may Diyos ba? Ba't ganito? Alalahanin ninyo ang mga naunang ninuno sa inyo na kung papaano tinutukoy ang hirap at sakit na tinatawid nila, ngunit sinadsad pa rin silang ganap. Inililigtas sa kapahamakan, naliligtas sa kapahamakan, sapagkat siya ang daan ng katotohanan, ang kaligtasan at buhay. Kaya nga't maliwanag niyang sinambit ay ganito, ako ang lakas, ako ang tibay, ako ang buhay ng sinuman. Kaya't ang lahat sa akin nakasalalay ang buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Prolong life sa nagmumula sa tao, sa salitang tao, sa karunungan tao, o sa kapangyarihan ng Ama, na kung magtitiwala ka, may pagkakataon ng buhay mo'y maaari niyang bawiin sa kamatayan at maaari niyang ibigay ang kanyang kadakilaan, kapangyarihang pasisilay kung paano ang hiwaga niya ay tapat kanino man, may himala sa dapat bahaginan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Nang dahil hindi nga marunong ang tao at walang kaalaman, kaya't pumipili siya ng babahaginan. Noon pa man, ngayon at magpakailanman, di man tukuyin ng tao at mabatid ng tao, ngunit tukoy ng Ama at batid ng Ama ang lahat ng nagaganap sa mga anak niya. Di man magtiwala at paniwala ang lahat ng tao ang kapwa nila, na sa pamamagitan ng Espiritu'y gagamit at ginagamit sila, may Ama namang tiwalang-tiwala sa kanila at tapat sa paniniwalang di bibiguin siya. Kaya naman ang mga anak niyang nagpadamay siya,
nagbibigay daan ng katatagan nila'y ang pagtanggap na totoo sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Alalaumbaga, sumainyo ang kapayapaan. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Ano ba ang hanap mo? Himala ba? Hiwaga ba? Di mo yan makukuha kahit kaninong tao. Di mo yan makakamtan kahit sinong magaling na kapwa mo. Ngunit sa Diyos mo, di mo man siya nakikita, may magagawa siyang hiwaga sa buhay mo. Kaya niloloob man niyang paikot-ikot ang buhay mo na para kang isang turumpo na kung magkamisan, hindi mo alam kung paano ang iyong gagawin, doon ka natapos, doon ka rin babalik. Doon ka nagsimula, doon ka magmumula, doon ka rin magwawakas. Kaya kapag nasuri mo, niloob man niyang ikay mahirapan, niloob man niyang ikay masakitan, niloob man niyang kumisan, ikay mag-alala, ngunit at pasubali dahil kilala mo't kinikilala siya, ang mga niloloob niya sa iyo, pagkatapos mong mapagtagumpayan, masasabi mong, Diyos ko, talagang napakahiwaga ng pagkilos mo. Sa kabila ng hirap at sakit ko, gayon pala. Kung hindi ako nagbata, kung di kita kinilala, hindi ko maunawaan, gayon ka nga pala. Kaya, sino sa inyo ang nagnanasang makilala at kilalanin siya? Simulan nyo na. Huwag nagdudumali kayo. Nagmamadali pagdakay, gusto nyo, eto na. Sapagkat di nyo makikilala siya sa madaling panahon at sandaling oras. Sapagkat ang hiwaga niya, napapatotohanan kung kailan, saan gipit ka, naroon ang saklolo niya. Kung kailan, naroon 50-50 buhay mo, may himala pala siya. Kung saan, akala mo'y walang-wala nang magagawa ka, may gagawin pala siya. Kung saan, alam mong kay hirap ng tinatawid mo at wala kang kakayahan, dyan pala siya kikilos para makaya mo at bigyan ka ng kakayahan. Dyan pala, ang alam mo ay tao ka lang. Ngunit, tao ka ngang binuhay dahil may magpupurit-pupurin siya ng kikilala sa kanya, kaya pakita mo, anak kaniyang kumilala, tapat, naniniwala, nagtitiwala, nananalig, at nananampalataya. Sapagkat kung nais mo ng buhay, walang magbibigay na kapwa mo. Kung nais mo ng kagalingan, walang pagkukunang kapwa-tao. Kung gusto mo ng himala at hiwaga, kumilala ka sa Diyos na dakila. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kaya't mula kay Mateo, pinatigil ni Jesus ang unos. Sumakay si Jesus sa bangka, kasama ang kanyang mga lagad. Bumugso sa lawa ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alo ng bangka. Ngunit natutulog noon si Jesus, kaya't nilapitan siya ng mga lagad at ginising. Panginoon, tulungan ninyo kami, sabi nila. Lulubog tayo. At sinabi niya sa kanila, ano, kayo'y natatakot? Napakaliit ng pananalig ninyo. Bumangon siya. Sinaway niya ang hangin at ang dagat at tumahimik naman ang mga ito. Namangha silang lahat at ang sabi, anong tao ito? Kahit ang hangin ay napatutugot, maging ang dagat ay tumatalima sa kanya. Ang may pandinig ay nakarinig. Nagtanong sila sapagkat hindi nga nila kilala kung sino ang kanilang kaharap. Hindi nila kausap na nakikilalang ganap, kundi kausap nila bilang taong kaharap. At di pa nila batid kung anong gagawin at magaganap. Ngunit sila'y may takot, kaya sila'y humingi ng saklolo sa kanya bilang guro nila. Ngunit wala silang batid sa hiwagang mangyayari.
na ang kalikasan ay mauutusan at susunod naman ang kalikasan. Tao, ano ang palagay mo sa sinasamba mo? Mahina? Lampa? Marupok? Duwag? Hindi. Kaya kung ikay mahina, humingi ka ng lakas. Kung ikay duwag, humingi ka ng tapang. Kung ikay nag-aalinlangan, humingi ka ng katapatan. Kung nawawalan ka ng pag-asa, humingi ka ng pag-asa. Kung nabubuhay ka dahil sa Kanya at di dahil sa sarili mong lakas na pinananaligan mong nagwawakas naman ito na hindi mo alam, makikilala mo siya sa oras na ito. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Kuminsan, halos gupuin ka ng kaiisip mo. Ngunit kung naalala mo lang sana agad ang lalapitan mo kung sino siya, hindi ka na sana tumagaktak na maghapon ng luha para sa pag-iisip, para sa pagkatakot mo. Kaya't, nang magpakita siya ng himala't hiwaga sa iyo, kapag may dumaratal o dinaranas kang muli sa iyong mga pinagdaraanan, alalahanin mo't gunitain, nangyari na sa iyo ang dinig na dinig ka kung paano ka lumuha. Naganap na sa iyo ang kitang-kita niya kung paano mahirapan ka. At sa isang iglap may nagawa siya. Bakit hindi mo gawin? Araw-araw, gayon ang pananalig mong tupdin. Ang may pandinig ay nakarinig. Wala ka pa bang nakitang himala? Sapagkat ang alam mo'y tao ka sa lupa. At ang hinahanap mo'y hiwaga, ngunit di mo makita at makilala sa kapwa. Alalahanin mo, wala ka ngang makikita kahit kanino pa. Ngunit sa Diyos na hindi mo nakikita, sinasamba mong matapat ang puso mo'y sa Kanya, at ang salita niya'y pinagninilay at binubulay-bulay mo, maaring tupdin niya ang mahirap para sa iyo at makamtan mo naman ang magaan para sa damdamin mo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay, inyong kamtan. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Alang-alang sa mga matapat ang pananampalataya at pagtitiwala pananalig sama, nagaganap ang aral niya, natutupad ang salita niya. Kaya nga't, kung hindi sa mga tapat at totoo, paano maisasalarawan, mapapatotohanan ang salita ng Ama ay di nagkakabula. Halik kayo mga mahal ko, makaisa man lang kayong pagtitiwala sa Ama at makiisa kayo sa Kanya, baka sa oras na nakaisa kayo sa paniniwala at pananampalataya nyo, napakita niya kayo ng himala, tumapang na kayo, tumatag na kayo, at di na mawaglit ang gawa niya sa inyo. Kaya nga, kailangan pang may mapakita bago magtiwala mga anak niya. Ngunit ang wika niyang maliwanag, panampalatayanin mo'y ako, mahiwagang kumilos ako sa buhay mo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Pinatugot ang unos. Ano ba ang mga unos sa buhay nyo? Ilan na bang unos ang nagdaan sa buhay nyo? Nalasap nyo na ba, naranasan nyo na ba ang iba't ibang unos ng buhay nyo? Na tulad ng mga bagyong dumaraan sa Pilipinas, sa ibang bansa, na iba't iba ang signal nito? Dinanas mo ba ang may signal number 4 sa'yo? Nakatawid ka, naisadsyad ka, nakahulagpos ka. Yung signal number 1, lalo ka nang isasadsyad. Ngunit, nagmula ka ba sa signal 1? Hindi ka pa rin naniwala nang isadyad ka. Paano mong kakamta ng signal number 4, isasadyad ka? Kaya dapat, kahit mahina pa lang ang unos mo,
lumapit ka na't huwag mo nang pahintulutan pang palalain ang unos mo bago ka kumilala. Dapat nagsisimula pa lang sinasabi ang balitang may bagyo signal number 1. Hinahanda mo ng signal number 3 dahil binibigyan mo ng paraan ang iyong mga bakuran kung papaano na huwag magsitumbang halaman mo at huwag kaya magkadumi ng maigi ang mga bubong mo. Baka mga tuklap ang mga bubong na iyan kung hindi matitibay. Kaya't ikaw na naghahanda, gagawin mo ang marapat. Kung wala kang kakayahan at mayroon ka namang pambayad, kukuha ka ng maggagawa at sasabihin mo, pakiayos mo nga yan, pakiayos mo nga yan. Ngunit, kung kampante ka't kontento, sasabihin mo, matibay ang bahay ko. Malalalim ang puno ko. Isang igla pala. Yang kayabangan mo'y pinaram niya. Dahil tiwalang-tiwala ka, matibay ang bahay mo, matatag ang bahay mo. Dahil, sabi mo, matitibay, matatatag ang nilagay kong bakal. Ngunit, wala palang bakal-bakal sama. Kahit pala pagkakatibay-tibay ng mga bakal, kaya niyang baliin ito. Kalaliman pala ng pundasyon ng bahay mo'y kaya niyang hakutin para ikaw ay tumbahin ang tahanan na pinagyayabang. Ganyan nga ang buhay. Kung minsan, tiwalang-tiwala ang tao sa buhay niya, pasarap na sa kanong buhay nila, isang araw darating pa lang hindi niya alam. Doon sa pagpapasarap niya, doon siya gigitlain na yung pagpapasarap pa lang yon, huli na. Dahil ang kanyang kapalaluan, ang kanyang kayabangan, ang kanyang kalabisan, kakalusin na. Sapagkat nanahan sa sariling galing, nanahan sa sariling kakayahan, nanahan sa sariling karunungan, at di nagtiwala sa Ama. Mga mahal, naway wag sapitin ninyo ang talinghagang binahagi sa inyo, nang sa gayon, araw at gabi, ibigay ng Ama ang karunungan kung paano kayo maging matapat na paniniwalay sa Kanya, maging matibay na pagtitiwalay sa Kanya, at huwag panghawakan ang sarili niyong galing, ang sarili niyong kalaman, sarili niyong karunungan at kabuhayan. Sapagkat sa isang iglap, ang lahat kaya niyang bawiin, maging buhay man na pahiram. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Subalit kung ang kababaan ng loob ay nasa puso't isipan, ang mga aral niyang pinagninilayan, di katitibagit matitibag kailanman, sapagkat kakibat mo'y Amang mahal. Kasama mo saan man dako magtungo, kaharap mo kapwa mo, ngunit di mo man nakikita may ginagawa siya sa inyo. Kaya nga't kung papaano dinadama sa puso mo, paghariin mong lubos ng hindi mawarak at hindi mawasak. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Nasisiwalat at nagsisiwalat ang mga anak na bibig ang ginagamit, na maging katauhan nila'y napagtitibay man din sa pagtupad pagtalimas sa pag-aatas yaan. Kaya't kung papaano ang mga anak na sumunod, napatutuhan at naisalarawan, amay buhay magpakailanman. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay bang Ama? Tapat ba ang Diyos? Yan, unos ng buhay mo yan. Kung papaano muli magtitiwala ka sa ikalawang pagkakataon, na kung papaano'y cancer ngayon na may stroke, maaari ka pa rin makalaya kung hindi ka pa mamamatay. Kaya't laging asahan ng buhay. Hindi kayang ibigay ng sinuman, ngunit ang bumubuhay at tagabuhay, kayang ibigay kahit ngayon, bukas, at kahit sa kailan niya ibigin. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ganang katauhan, na sinyong mga matay nasisilayan, minamasdan na matwid ang kanyang mga tindig,
saan man lumakad, tumahak sa daigdig. Nang mga matang may liwanag na siya'y makikitang ganap bilang pagkatao na tulad ng tao. Subalit, kailan may di masusuri, di matatarok, di matitimbang kung papanong sukat at kung sino ang naglalahad. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Alalaong baga, kumisan, mahirap mang tanggapin. Subalit, kapag ang Ama ang siyang sinunod mo, sasabihin niya sa iyo, di mo man siya nakikita, anak, kayanin mo sapagkat kasama mo ko. Hanggang sa di mo namamalayan, ang kinaya mo dahil sa akin, yun pala, yan ang daan para lubos mo kong makilala. Mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Kaya kayo, di nyo man siya nakikita. Ang mga pinagdaraanan nyo ay ilagak sa kanya, tulad ng sinabi niya, ang wika nga ng mahal na kapatid na tumindig, iniiwanan nyo ang mga dapat nyong iwanan, pati sarili nyo, sinusuko nyong buong kababaan, isinusuko nyong sarili nyo. Kayo ba ay kakaligtaan, kakalimutan, pababayaan? Huwag nyong bigyang daan si Satanas sa buhay nyo. Ngunit huwag nyong kalilimutan ang lahat may paraan sa Ama at walang paraan ang pagkatibag kapag siya ang kasama. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kung minsan, ilag ng ilag ka, doon ka pasisiksik ni Satanas para mabangga ka dating buhay mo, pag ganun, maiinis ka na sa nabanggaan mo, anin mo sipain, tuktukan, bandang huli, paa mo rin ang nasaktan, kamay mo rin ang nasasaktan. Kumisan, kung kailan ka umiiwas dun sa basahan, siya pa rin ang matitisod mo, madudulas ka ngayon. Nako, sa galit mo, papaspas mo yung basahan, wala namang isip ang basahan. Yan ang ugaling dapat nasusuri. Ano kayo noon at ano kayo ngayon? Sino ka noon at sino ka ngayon? Anong nabago kung nagbago ka nga? Kung walang naiiba sa ugali mo't gawa, kaya dapat sa pagtanggap mo sa Ama, may naiba, may nabago para may salarawang totoo tinanggap mo. Mapapakita mo nang tinanggap mo siya, naiba ka nga, kaya't mapapakita mo, iba ang sinusundan mo. Ngunit kung walang nababagot, iyon ka pa rin at iyon, paano sasabihin? Totoo sinusundan niya. Kaya na sa mga sumusunod, ang pagsasalarawan at pagiging salamin para mapatotohanan, totoo ang sinusundan. Pagharian kayo, mga mahal ko. Alalaong baga, tulad ng tunay na guro't ganap na guro, pinakita ang pagsasabuhay ng katotohanan ng Ama at katapatan ng Ama, ibinahagi ang marapat, binigay ang dapat, sinunod ang dapat. Kaya naman, luwalhati ang natanggap. Pagpalain kayo, kahit kailan at kahit ngayon, kahit magpakailanman, tagasunod ka nga ba? Sunod ka ba ng sunod sa totoo? Pinahamak ka ba? Napahamak ka ba? Hindi kailanman nahirapan ka mang sumusunod dahil hindi mo alam ang ginagawa niya. Sinusundan mo lamang. Hambing lamang sa instructor o nagtuturo ng sangsayaw. Palipit ang paa mo. Matigas ang bewang mo. Sa una, galit na galit siya sa iyo. Dahil mataas ka, matarik ka, ayaw mong napapagalitan. Hindi ka natuto dahil pinapahiya ka. Sinasabi niya, "Huy! Katanga mo naman ka, palipit ang paa." Umiyak ka na agad. At sinabi mo, "Napahiya ako, yoko na." Ngunit, nagbago ang isip mo, sumali ka na naman. Napansin na naman, matigas ang bewang mo. "Hoy! Tonto!" Ang tigas naman ng bewang mo. Nako, umiyak ka na naman. Nagalit ka na. Hindi ka na sumunod. Yung pala,
Kaya gusto niyang ikay gumanda ang sayaw at hakbang. Iba pala ang plano niya sa'yo. Iibahin ka pala. Balang araw pala, ginagawa ka lang niyang isang tunay na magandang tagasunod sa kanya. At balang araw, pag siya pala ay umalis, ikaw ang tagaturo niya. Umayaw ka. May pinili siyang iba. Hanggang sa katulad mo rin pala siya. May pinili na naman hanggang sa nakasampu siya, ang pangsampo, totoo. Naku, pagkatapos nung siya nabalitaan nila, napakagaling ng instructor na yun nasaan ba? Nag-abroad na. Naku, yung napili niya kay napakaswerte. Sa kanya lahat pinamana ang lahat ng kanyang iniwan. Tao, kung may pinadadaan sa inyong ama, kung mayroong pinagkakaloob sa inyo para lamang makilala at makamtan nyo siya, batahin nyo. Sapagkat alam nyo siya sinusundan nyo. Alam nyo habang nabubuhay kayo, may gagawin siya sa inyo. Di pabayaan nyo na munang pinilantod ka. Hinilahod ka. Pero buhay ka pa. May kaya ka pa. Dahil siya ang umaakay sa iyo sa liwanag ng buhay mo. Ngunit, matarik ka, mataas ka, ayaw mong napapahiya, ayaw mong pinapahiya, ayaw mong sinisigawan, ayaw mong tinuturuan. Paano kanyan? Napasalarawang nagpakababa ka na. Yan ang palatandaan. Pakatandaan ninyo, kailangan mo munang batahin ang pagpapakababa o pampakita mo, totoo ka na. At pagkatapos, anumang pagyurak sa pagkatao mo, alalahanin mo'y may Kristong higit pa ang yurak na ginawa ng kapwa mo. Ano man ang paghamak nila, ngunit ang ama mo'y tuwang-tuwa naman sa'yo. Ano bang magagawa ng kapwa mo at ang ama mo? Makikita mo ngayon, mas malamang ang magagawa niya sa'yo. Ba't pakikinggan ang kapwa mo? Napahiya ka man, pangalan mo'y dinusta. Ano ngayon kung ang buhay mo'y nariyan pa? Kaya naman, ang sasabihin mo, dahil sa iyo, Ama, ang lahat ng tinamukong ito, alam kong mahuhulagpusan ko dahil ikaw ang tinanggap ko, alam kong kaya mo ito na ipagkaloob sa akin hanggang isang araw gigisingin ka. Anak, tapos na ang dusa mo. Nekkarameneya hanam, nekkarameneya hanam, nekkarameneya hanam. Tulad ng mga nahihimbing at dumatalang unos, natahimik ang karagatan, natahimik ang hangin, ganyan ang buhay. Kayang payapain ng Ama ang iyong kaisipan, kayang patagin ang iyong kalooban. Sa bawat tinatahak mo siya man din ang asahan, at kailan may di kanya pababayaan. Panaligan mo siyang matapat sa kalooban, isipin mo siyang matwid na di ka pababayaan, sapagkat ang bawat araw mo'y siya lamang. Ikaw kaya'y kanyang gugupuin, anak na mahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan kung papaano ang daan ay maraming paraan para matukoy mo't masadtsaran ang bawat lugar. Gayon din ang tulay. Marami ding pamamaraan ng Ama para sa inyong lahat na kanyang anak na iniibig at wagas ang pag-ibig. Nekkarameneya hanam, nekkarameneya hanam, nekkarameneya hanam. At nang dahil di kayang arukin at matarok ng tao, ibinigay ang Espiritong aarok sa damdamin ninyo. At nang dahil hindi kayang ilahad ng talinong tao, ibinigay ang Espiritong karunungan ay dala-dala para sa inyo. Nang dahil hindi makakaya ng kahit na sino ang hiwalay, para sa Ama, patuloy na binibigay ang paghahari niya, kaya't ang tatanggap, mapangungunahan niyang ganap. Ang may pandinig ay nakarinig, mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Habang dinaranas ninyo ang pagkaapi, pagkadusta, paghamak, pagtatawa, pangungutya, panlilibak, mahirap ngang tanggapin. Subalit, nang dahil ang tinatanggap nyo'y hindi tulad ng tao,
Mararamdaman ninyo ang papaano kayo aliwin, kaya't kung papaano kayo nasisi at nagagalak, nakasasadsad kayo na di namamalayan ang maghapon at magdamag. Ang may pandinig ay nakarinig, kaya't ano ba ang unos nyo? Sakit? Sino ang kagalingan? Ano baga ang unos nyo? Hirap ng buhay? Sino ang kaginhawahan? Ano baga ang unos nyo? Pakikipagkapwa-tao? Sinong nagsasaayos ng mga tao? O tao, lahat iyukol mo sama, ilagak mo sa kanya, signal number 1, hanggang signal na mataas pa, kung anong gustong taas niya, at lalong lawak pa, mahahawit mapaparam niya, sang iglap magagawa niya. Tao, tapos ng laban mo, isadsyad mo ang pananampalataya. Nek karameneya hanam, nek karameneya hanam, nek karameneya hanam. Ay, buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Kaya't sa inyong lahat, ang salitang mabuti sa Ama nagmumula. Ang salitang masama sa tao, bibig na nagmumula. Kaya ang mabuti tanggapin, ang masamay iwaksi. Alam kong may magagawa, manalig kayo, kung paano ang tatlong iyan na napalibot sa iyo na hindi sinasadya at tinampot nyo namang dalawa. Kung tapat ang pagtitiwala nyo, kakamtan nyo ang tagumpay ng layo nyo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may subalit sa tao kahit ilang beses na magpakilala siya'y malat hiwaga. Kapag ang pinanaig ay pagkatao at sanlibutan, di pa rin makapaniwala. Alam kong may magagawa ang Ama. Kaya't sa mabababang loob doon nagpapakilala ang Ama, gawin niyong marapat na ang kababang loob ay kamtin niyo upang mapakita niya kung paano't sino siya at magawa niyang marapat sa buhay niyo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Kaya nagwawala yun sa gamot. Wala siyang masamang halingin ang demonyo. Sa gamot, panaligan niya. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo ay nakalaan. Masama sa ito, kailangan partiin natin. Alam kong diringgin kayo. Talagang gusto'y. Haka na nga. Alam kong diringgin kayo. May pagbibigyan niya ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may
magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama ay pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Lagi niyong tatandaan, ganang pagkatao'y walang kaalamat, karunungan. Ganang katauhay, walang mababaybay, walang napagalingan, di magpapagaling at walang gagaling. Ganang di nyo nasisilayan na tupad na gaganap ang marapat at dapat. Ganang inyong pag-iisip, nawa kayo'y mga buksan, magnilay at magbulay, taong nilalang sa sanlibutan. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, parti-partisyon ang bawat maghapon. Huwag mong kaliligta ang iparte mo bawat araw ang Ama mong nagmamahal. Parti-partisyon ang buong magdamag. Mari kang maging mahimbing, maeksakto ang tulog. Huwag mong kaliligta at kalilimutang dulugan mo'y Amang mahal. Maghapon at magdamag, huwag kang lilimot kailanman. Huwag mong ipahigit siya sa anumang bagay sa laping naturingan, sapagkat kapag binawi niya yan, mabilis niyang mababawi. Ngunit kapag nilob niya, mabilis niyang maibabalik. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? May bukas pa. May mission po ngayon at dapat lagi ninyong asahan ang magandang paghahari ng Panginoon na hindi sa matagal na bendisyon, araw-araw, bendisyon, bendisyon, bendisyon. Wala ka namang nararamdaman, wala ka namang nakakamtan, puro ka lang pa-bendisyon, wala ka namang iniisip na maganda sa buhay mo. Hindi mo naman naisip ang Diyos, wala ka namang nasa isip, kundi pera, pera, pera. Wala ka namang iniisip, kundi problema mo, problema mo, problema mo. Wala ka namang iniisip, kundi sarili mo, sarili mo. Hindi mo naisip ang Diyos mo, paano ka ba niyan? Kaya dapat, di ka mang pabendisyon, alalahanin mo yung salita niya, magtiwala ka sa Kanya, sundin mo siya, kalooban niya ang maghari sa kalooban mo, damhin mo siya, sigurado, may mangyayaring maganda sa buhay mo. Buhay ba ang Diyos? Kaya't sa inyong lahat, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, humayo kayong taglayang galak sa puso nyo, maliwanag niyong tamasahin at kamtin ang pag-ibig ng Amang walang maliw. Pagpalain kayo, malayo po biyahe namin ikot pa Mababait po kayo, no? May bukas pa.